Okay, so good morning everyone and welcome to our session for this day. We'll be talking about mga issue ng karapatang pantao. So we will be presenting to you our discussion for this morning will be all about issue ng karapatang pantao. For a while, I hope you can see now the screen, issue sa karapatang pantao. Okay. Screen for a while. There you go. Okay. So ngayon gagawin natin ang isang recorded lesson para sa issue ng karapatang pantao. Tatalakayin natin ito. So sa panimula, no, pag sinabi natin karapatang pantao, ito'y tumutukoy sa rights, no? Or what we call in vernacular, this is what we call our katungod or ato ang freedom or rights associated to that, no? In English, it is human rights. So there are a lot of various concepts to be discussed dito sa talakayang karapatang pantao. So bago tayo dumako sa ating pinakatalakayan, no, meron tayong mga talasalitaan na kailangan nating mabigyan ng kahulugan. No? Una ay bigyan natin ng kahulugan o ang word na karapatan, kung paano natin ito bigyan ng pangangahulugan. Sa English, it is rights. So ano nga ba ang diferensya o ang pagkakaiba ng karapatan sa tinatawag nating pribilehiyo, no? Sa ang karapatan, ito ay tumutukoy na dapat hindi kailangan mawala sa isang tao. Ang pribilehiyo naman ay pwede itong hindi maibigay sa iyo o hindi mo ma-enjoy. Ang halimbawa, ang karapatan, ang buhay mo na tinataglay ay tinatawag na karapatan. Ang pribilehiyo ay maaring wala sa iyo o maaring meron ka nito, pwedeng tanggalin sa iyo. Halimbawa, ang lisensya sa pagmamaneho ng isang sasakyan or the privilege, no, of having the license, no, to drive a car. So meaning, ang mga lisensya ay maaring iugnay natin sa pribilehiyo. Another example, ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa basic education, yan ay isang halimbawa ng karapatan. At ang scholarship naman na kinakaloob ng gobyerno ay maaring pribilehiyo kasi hindi naman lahat ng mga mamamayan ay maaring makakuha ng scholarship or grants na pinabibigay ng ating pamahalaan. So, dumako tayo sa susunod na slides, no? Dito tayo sa talasalitaan natin. We have here the Universal Declaration of Human Rights, also called UDHR. If you try to look at your book, no, on page 246, you can highlight there, no, nababasahin ko sa inyo, ang kahulugan ng Universal Declaration of Human Rights. No, ayon dito sa ating presentation, ang Universal Declaration of Human Rights ay isang komprehensibong dokumento na kung saan ay nakalatag ang lahat ng karapatan at kalayaan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. So ito ay binibigay na dokumento sa lahat ng mga tao sa lahat ng panig ng mundo upang malaman natin kung ano-ano ang mga karapatan na dapat natin taglayin. Batay naman dito sa ating aklat, kung babasahin ninyo, if you are using your book, your textbook,
On page 246, makikita natin dyan ang Universal Declaration of Human Rights. So I'll be reading to you ang pandaigdigang dokumento na nabuo noong 1948. No? Nakikita natin dito na nagtatakda ng pangkalahatang mga pamantayan ng mga karapatan at kalayaan na dapat tamasahin o taglayin ng sino man ng bawat tao saan mang lupalop ng mundo. So that's the Universal Declaration of Human Rights. So this document will help us to identify and protect our rights from those who have the intention to violate that right, no? So nakikita natin dito ang Universal Declaration of Rights. Kabilang dyan, meron pang mga iba't ibang mga ahensya or mga institusyon ang nagbigay ng kahulugan, no? Kung ipagpatuloy natin dito sa ating aklat sa page 246, may mga iba't pang mga ahensya ng pamalaan or ng organisasyon ang nagbigay. So unahin natin ang sunod. If you are following me on your book, you can open that one in page 246. We have IPU o ang Inter-Parliamentary Union. At ang pangalawa, United Nations Office of the Higher Commissioner for Human Rights or OHCHR. Ayon sa kanila, ang karapatang pantao ay inuugnay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay may saklaw. So we have saklaw or coverage, no, of human rights. First, we have karapatang sibil, pampolitika, pang-ekonomiya, pang-apat, panlipunan, at ang panglima ay pangkultura ng mga tao. Ang mga karapatang ito ang sinasabing simulain at pundasyon na sumusuporta ng uri ng lipunan. So that's the two institutions. To repeat, we have the Inter-Parliamentary Union or the IPU, and the other organization is the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. No, they have consolidated their definition of human rights, and according to them, there are 5 na saklaw o 5 saklaw. To repeat, we have karapatang sibil, pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan, at pangkultura. So, batay dito, makikita din natin ang isang pang kahulugan, no? Batay sa presentasyon. Ano nga ba ang human rights? Ayon dito sa ating discussion, no? If you can try to look at the picture, here we can see different colors of the hands. It symbolizes the different races. So, batay dito sa ating presentation, ang human rights, ito ay tumutukoy sa mga karapatan na dapat tinatamasa. Hindi si tinatamasa, meaning experience, no? Ng isang tao, anuman ang kanyang kalagayan o katayuan sa buhay. No? Ikaw may mayaman, mahirap, no? Anuman ang iyong kasarian, ikaw man ay membro ng LGBTQIA+ community, no? Or ikaw ay babae or lalaki, anuman ang kulay ng iyong balat, anuman ang iyong edad o ang katayuan ng iyong buhay. So, sinasabi natin dito na ang karapatan ng bawat tao ay dapat tinatamasa niya, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng proteksyon. Next, our question is, why do we need to study human rights, and why there is a need for us, no, na malaman ang mga karapatan ng bawat tao? Sabi nga nila, ang mga hayop nga ay mayroon ng sariling karapatan. They have animal rights. How much more the rights of the human being? So, napakasagrado ng buhay ng tao. So, napakaraming usapin ang maaari nating talakayin kapag pinag-uusapan natin ang human rights. Nandyan ang mga diskriminasyon, nandyan ang paglabag sa karapatan ng bawat isa, lalong-lalo na ang kanyang buhay, no? Karapatang mabuhay. So if you try to look at there in the picture, we have everyone, no? We have also this one, ano man ang iyong edad, may matanda o bata, ano mang kulay ng iyong balat, dapat at nararapat lang na ikaw ay magtamasa ng karapatan ito na ibinigay ng ating pamalaan sa pamamagitan ng mga pagbibigay ng proteksyon
batay sa mga batas at lalong-lalo na ng ating mahal na Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin. So, nalalim ang ating talakayan dyan. Ang susunod naman na kahulugan na maaari na ibinigay kung pagbabatayan natin ang Batayang Aklat or ang ating textbook on the third paragraph of page 246, we have another institution. We have UNESCO o United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization or UNESCO. Ayon sa kanila, ang karapatang pantao ay tuwirang maiugnay sa konsepto ng hustisya. So human rights is associated to justice. That is why if you try to look at this one, this is the logo of justice, human rights. And makita natin sa mga larawan, yung babaeng nakapiring ang mata at nakahawak ng ganito, ng timbangan. Bakit nga ba nakapiring ang mata ng babaeng yaon? Pinapakita dito ng larawan na dapat wala tayong kinikilingan, wala tayong pinapaboran. Mayaman man o mahirap, may edad man na or matanda na or bata pa, dapat ay pantay-pantay ang pagtingin, batay sa batas. So napakahalaga bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang mag-aaral na malaman ang ating mga karapatan at ang mga batas na pinapatupad ng ating pamahalaan. Kaya nga sabi nila na ang batas ay ginawa upang tayo ay proteksyonan, upang proteksyonan ang ating karapatan. No one should be above, no one is above the law. Dapat tayo ay equal sa mata ng batas at lalong-lalo na sa mata ng ating Panginoon. Pangalawa, there is also a legal maxim telling us that the law should see the equal protection of everyone. The law should protect every individual in our country. Ito ay makikita natin sa ating saligang batas. Particularly ang ating saligang batas 1987, nandoon sa Article 3, mas kilala sa tawag na Bill of Rights. So dumako tayo sa page 247. Kung makikita ninyo sa page 247, nakasulat dyan sa ibaba ang kahulugan ng Bill of Rights. Ang Bill of Rights ay makikita natin sa 1987 Constitution sa Article 3. Ito ay sumasaklaw sa mga karapatang pampolitika, sibil, panlipunan, at pangkabuhayan. So makikita natin dito, kailangan natin mabasa at tayo ay magkaroon ng ideya o knowledge about our rights. Sabi nga sa legal maxim na nagsasabi na ignorance of the law excuses no one. So ibig sabihin, napakaswerte ng mga mag-aaral na katulad niyo na nabibigyan kayo ng sapat at tapat na impormasyon tungkol sa ating mga karapatan. Kasi hindi pwede natin gamitin excuse na hindi natin alam ang batas. Kaya nga kayo ay nandito sa paaralan para patuloy na magkaroon ng ideya tungkol sa mga iba't ibang bagay, lalong-lalo na kapag pinag-uusapan natin ang pag-aaral sa ating lipunan sa pamamagitan ng asignatura Araling Panlipunan. Doon ay nagkakaroon tayo ng tsansa na maka-acquire ng mga information, lalong-lalo na sa ating mga karapatan, sa mga batas ng ating lipunan. Kasi makikita din natin yan sa ating paaralan. Even in our school, we have regulations. We have our rights. We have there our policy. Because our rights is associated with limitations. Remember that in your every right that you enjoy, there is always a limitation. Example on this analogy, every Filipino or every individual, we have the right to stretch our arms. We can stretch over here, over there, as long as wala kang masasaktan na mga tao sa iyong harapan, sa iyong likuran, kapag iyong in-stretch ang iyong kamay. So that's the limitation. Our right, we can stretch our hands whenever we want it. But remember, our right is associated with limitations. Every right that you enjoy, there is always a limitation. May kaakibat din yung responsibilidad. Lalong-lalo na sa kasalukuyang panahon, pag pinag-uusapan natin ang social media. We all have the right to own an account in social media. But what is the limitation? We are responsible of our utilization of our social media accounts.
We have, yes, you enjoy the what we call the freedom of expression. You can express your expressions, you can express your freedom, you have the freedom to express in social media, but make sure there is always a limitation on that. Make sure na hindi ka nakakasira ng ibang tao o hindi ka nakakaroon ng tsansa nasaktan yung iba sa pamamagitan ng iyong freedom of speech. Remember, our rights is associated with responsibilities and limitation. So that's all for the definition of human rights to the different na mga institution, no? At magpatuloy tayo, no? Ano nga ba ang, bago tayo dumako dyan, skip muna tayo dyan. Dito muna tayo sa mga uri ng human rights. You know, if we try to look at the book on page 247, there are 3 categories o mga uri ng human rights. The first one here, okay, the first one is the natural rights, or sa Tagalog, karapatang likas. The natural rights. So what is natural rights? Page 247, if you will read that one, ito ay tumutukoy sa mga karapatang payak na taglay ng bawat tao mula sa sinapupunan ng ina. It is called natural, innate. Nung ikaw ay isinilang dito sa mundo, ikaw ay nagtataglay na ng karapatan. So let's skip, no? Let's first give its definition. If you try to look at the picture, this one, a little baby, nga nadirian, kita na to, no? Ito ay isang halimbawa ng karapatang mabuhay, right to life, no? Nang binigyan kang buhay ng iyong mga magulang, ng iyong ina at ng iyong ama, ikaw ay may karapatang mabuhay. Kaya kapag ikaw ay inilaglag or nagkaroon ng abortion, that is a violation to human rights. Because we all know that that child is already possessing life, no? So, bawat isa ay may karapatang mabuhay, no? Ito ay mga karapatan na taglay ng tao simula nang siya isinilang. So, walang sino man, no, ang may karapatan na tanggalan tayo ng buhay. Kaya nga dito sa Pilipinas, dahil sa issue ng human rights, natural rights, ay pinagliban na ang death penalty. Dahil ayon daw sa saligang batas, sa Article 3, Section 1, nandoon nakita natin na no person shall be deprived of life, liberty, and the rest, no? Dapat hindi tayo i-deprive na matanggalan ng buhay. Ano man ang kasalanan natin, walang sino man ang pwedeng magtanggal o kumuha ng ating buhay. Kaya natanggal yung batas na tungkol sa death penalty. Ano pang mga limbawa dyan? Dito, this one, the right to love and right to be loved is a natural right. No, hindi ito kinakailangan pang ibigay ng Estado o ng gobyerno upang maging epektibo, because this is natural. There's no need to have a law that for you to have your right to life, right to love, and right to be loved. No? So, karapatang mabuhay, magkaroon ng wastong pagkakilanlan, your identity as a person, no? Your name, possessing your name is a natural right. What else? Ayon dito sa aklat, karapatang magmahal o karapatang mahalin ay ilan lamang sa mga halimbawa ng karapatang likas. And the right to own property, this one, this is an example of a right, a natural right. So napakarami pa niya, no? That is the first category o unang uri ng karapatan pangtao, ang natural right. The second one in your book is the karapatang ayon sa batas or statutory rights. The statutory rights, the second category. When I say statutory, if you still remember our discussion sa uri ng pamalaan, ang statutory rights o mga batas na nilikha ng Kongreso. Kanabitang na yung mga RA, na yung mga number. So, ang trabaho ng Kongreso, if you can still remember, no, in our last exam, the Congress is responsible of lawmaking. No? So sila ay gumagawa ng batas upang proteksyonan ang ating mga karapatan. So ang mababang kapulungan, ang House of Representatives, at ang mataas na kapulungan ay ang Senate of the Philippines. Sila yung tagapagbatas o the lawmaking. So ang halimbawa ng statutory right ay ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang nakikita RA, it means an statutory statute o batas na likha ng Kongreso. Batay naman dito
Halimbawa nga dito ay maternity leave. Kapag ang iyong magulang or ang isang ina ay nanganak, of course, mabibigyan siya ng karapatan na hindi muna pumasok sa kanyang trabaho sa loob ng 100 araw or 3 months. So what else? No, basahin muna natin dito ang karapatan statutory. Ito ay mga karapatang itinakda ng batas na isinulat at pinagtibay ng Kongreso. Alayo nitong pagbawalan ang kilos ng publiko. So diyan pwede natin gumawa tayo ng batas na pagbabawalan natin ang isang grupo ng tao or ng organisasyon na dapat na kaya nilang gawin para ma-violate ang ating karapatan. So pwedeng gumawa ang Kongreso ng mga batas na pagbawalan ng ilang kilos na pinagbabawal sa publiko. O pwede din natin pagkalooban o bibigyan natin ng dagdag at tiyak na karapatan ang isang pangkat ng tao tulad ng mga kabataan, no? Rights of the child, right of the indigenous people, no? Katulad dito sa Pilipinas, maraming mga grupo ng mga indigenous people. Their rights are also protected by the law of the land, no? The Saligang Batas or the 1987 Constitution. The 1987 Constitution is the fundamental law of the land. So nararapat lamang, no, na tayong lahat, mga sino ka man, babae man, lalaki, no, member ng LGBTQIA+ community, mayaman man o mahirap, nararapat lamang na magkaroon tayo ng sapat na kaalaman tungkol sa pangangalaga sa ating karapatan upang kapag ito ay nalabag, maaari nating labanan ang mga perpetuator o ang mga tao na gumagawa ng paglabag ng ating karapatan. No? Nandito nga, example, ang sinusuportahan ito ang mga karapatang likas at konstitusyonal. So, gumagawa, kahit na sinabi natin na natural rights, there is no need for them to create law, but it supported, no, the statutory laws supports the natural right and the constitutional right. Subalit maaari itong baguhin. Ang statutory rights can be repealed, maaaring baguhin sa pamamagitan ng anumang oras na kung gustuhin na mga membro ng Kongreso sa pamamagitan ng pagpatibay pa rin ng isa pang batas. Halimbawa ito, ang Universal Declaration, Universal Access to Quality Tertiary Education, ay maaari itong baguhin kung gusto nilang baguhin ng mga kongresista at ng mga senador. No? Kung mayroong mga nakita mga butas sa batas na yan, maaari nila itong baguhin. No? So, ang Eskwela ng Bayan Act of 2014 or also called Republic Act number 10648. Our third category is the constitutional right. Sa page 247, makikita natin, ito ay tumutukoy sa mga karapatang na kapaloob sa 1987 Constitution o Saligang Batas. Tuwirang na isulat sa ikatlong artikulo, no, ang Bill of Rights. No, ang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa pangangalaga ng karapatan ng ating mamamayan ay ang CHR or ang Commission on Human Rights. Makikita natin dito, inilalahad doon sa Saligang Batas, particular sa Bill of Rights, Article 3. Lahat doon nakasulat ang mga uri ng iyong karapatan. Ito ang mga karapatan na pinangangalagaan ng Saligang Batas ng ating bansa. Maaring baguhin, dagdagan, o alisin ang mga ito sa pamamagitan ng susog sa konstitusyon or pag-change sa atong konstitusyon. So ano-ano ang mga pamaraan para mabago ang konstitusyon? Andyan sa ating aklat, there are 3 ways in order to change the constitution. On page 247, there, number 1, we have Constituent Assembly. Second, Constitutional Convention. And the third one is People Initiative. Okay? So, dito sa aklat natin sa 248, kikita natin dito, ang iba't ibang uri ng constitutional rights. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga halimbawa sa karapatang konstitusyonal batay sa Saligang Batas. So, ito mga kategorya ng constitutional rights. So, hindi natin nalagay dito ang constitutional rights. So, dyan, no? Mga kategorya ng constitutional rights. Number 1, we have karapatang sibil o civil liberties and rights. Karapatang pampolitika. Number 3, karapatang pang-ekonomiya, pangkabuhayan, karapatang pangkultura. At ang pang-5 ay ang karapatan ng mga akusado o nasasaktan o the rights of the accused. So,
let's go into details of item number 5, which is the rights of the accused. Remember this one because you might be able to experience this kind of situation, no? So, kapag ang isang akusado o ang isang suspect ay sinasabi na siya ang gumawa ng krimen hanggang hindi ito napapatunayan ng anumang korte sa ating bansa na nanatili siyang inosente, no? So, a suspect or an accused remain innocent unless proven guilty by the court. Halimbawa, may mga elemento diyan na kailangan nating makita, no? Kung ikaw ay nagkaroon ng gumawa ka ng ikaw ay nakusahan ng paggawa ng isang krimen, kung ikaw ay uhulihin, kung ito naman ay nagawa sa akto or caught in the act, there is no need for you to be issued a warrant of arrest. No? Ang warrant of arrest, ginagawa yan kapag tayo ay nag-aresto nang hindi pa mismo nakita on the act ang isang krimen. So pagkatapos ang isang krimen, pwedeng isampa ang kaso, isampa natin ito sa korte, particular sa piskalya. No? Tapos ang piskalya, ang prosecutor, ang magsusumiti nito sa korte kung meron itong tinatawag nating probable cause. Kung ang sinampang kaso ay meron bang probable cause. Kapag ito ay nakita ng isang huwes or judge na meron probable cause, maaari siyang mag-issue ng warrant of arrest. No? Ang warrant of arrest nakalagay doon, basahin na mabuti, kung ano at sino ang kinakailangang arestuhin at ang lugar kung saan siya nakatira. Ang pagkakaiba ng warrant of arrest sa warrant of arrest and search warrant. Sa search warrant naman, ang hinahanap ay hindi ang tao, kundi ang mga maaaring ebidensya, isang property, isang ari-arian, sa specific na lugar lamang. Halimbawa, ang warrant of arrest na dapat mo makita sa pag binasa mo, nakalagay doon ang specific na lugar. Halimbawa, nakalagay dyan, master bedroom ng bahay ni Juan. So, dapat ang master bedroom lamang ang pwedeng halugugin o hanapan na mga ebidensya na maaaring gamitin sa korte. Kapag ito ay lumampas sa mga areang yun, ito ay a violation of your rights, no? Of your constitutional rights that was given to you by the Constitution, no? Pag ikaw naman ay nahuli, kung itong krimen nyo ay hindi naman heinous at bailable naman siya, pwede kang magpiyansa, no? Ang piyansa ay ginagamit, no? Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay nawawalang sala na. Ang pampiyansa o ang bail ay ang pansamantalang kalayaan na maaari mong matamasa habang ang iyong kaso, ang iyong pending case ay tumatakbo. Ito lamang ay isang panigurado na ikaw ay hindi tatakbo sa iyong kaso at patuloy na available ang iyong presensya sa korte. So, ang mga heinous crimes at iba pang mga krimen ay may mga krimen na hindi na pinapayagan na magkaroon ng piyansa, no? So, halimbawa nito ang mga murder o pagpatay, droga, no? Lalo na kung mataas ang value ng droga na iyong na-possess o nagamit, depending on the dangerous drugs act, no? Nandun nakasulat. So, in this case, nakikita natin, no, kapag ikaw ay hinuli, no, this is your fundamental rights as stated in the Constitution, the constitutional rights of the accused. No, kapag ikaw ay nakusahan ng isang krimen, ang law enforcer na siyang ibinigay mula sa korte ng inisyo na ng huwes or ng judge ang warrant of arrest, ibibigay ito sa mga pulis upang iserve ito sa nararapat na tao. So kapag ikaw ay nakusahan at nakatanggap ng warrant of arrest, ang iyong law enforcer o ang iyong officer nag-implement ng iyong warrant of arrest ay ibibigkas sa iyo ang tinatawag na Miranda rights. Again, what's that? Miranda rights. I know you know what's Miranda rights because you have watched this several times or you have witnessed this one in the real life, no? Miranda rights, ito ay ang karapatan mo na manahimik, no? Na anuman ang iyong maaring sabihin ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. Ito yung sinasabi ng law enforcer, no? You have the right to remain silent. Any statement or words that will be used, will be uttered, will be used against you.
no? At sasabihin din ng law enforcer na ikaw ay may karapatang pumili ng iyong abogado upang ikaw ay depensahan ng iyong sariling abogado. Kapag hindi mo naman kaya at wala kang kakayahan na kumuha ng abogado dahil nga mahirap ka o anuman ang mga rason, maari ang pamalaan ang magkakaloob sa iyo sa pamamagitan ng Public Attorney's Office o yung PAO na tinatawag natin. Ang pag-aaral ng batas at ang ating karapatan ay napaka-komplikado. Kaya nga, kailangan nating maunawaan ng mabuti ang ating mga karapatan. Ay, sa pagdating ng mga araw, kaya nating depensahan ang ating mga sarili at malaman ang ating mga karapatan. So dito sa aklat sa page 248, i-run ko na lang at bawasahin niyo doon sa aklat sa page 248. Ang mga pampolitika, sibil at panlipunan. Please read this one. These are very essential na mga documents na dapat ninyong malaman para matamasa ang mga karapatang ipinagkaloob ng pamalaan at ng ating mga batas. Halimbawa, karapatan ng mga kababaihan, the women's right, no? Kapag ikaw ay lumabag dito, kasi mga babae, they are vulnerable to the violation of their rights. That is why the government provides them different rights. No? If you violate the rights of the women, you might be sanctioned at the violation of Violence Against Women's and Their Children's Act or VAUSI or ang Republic Act number 7610. No? Sa karapatan ng kababaihan, no? Sa ilang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa, ang mga kababaihan ay pinaniniwalaang may mababang katayuan kumpara sa kalalakihan. Kaya mas binibigyan ito ng halaga o ng oportunidad ang mga kababaihan na mabigyan sila ng karapatan. No? Napakaraming mga batas ang nandyan. No? Halimbawa na nga lamang ay ang The Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Republic Act number 9262. Ang Magna Carta of Women and Implementing Rules. No? Napakarami pa dyan sa iba't iba. Sige. Ang sunod naman ay ang mga paksa tungkol sa paglabag ng karapatang pangtao ng issue. Nandito na nga yung social media, no? Kadalasan na nalalabag kasi meron na tayong bagong batas dyan. We have the Cyber Libel Law, no? Cyber Act, no? Nandyan din ang intellectual property rights, no? Ng intellectual property, batay dyan sa page 252 ng iyong aklat, kung mababasa ninyo, so ay yung mga likha o creation ng isip tulad ng invention, akdang pampanitikan, at likhang sining o literary works such as mga kanta, no? Mga simbolo or mga logo, pangalan at imahe na ginagamit sa komersyo o tinatawag nating trademark at iba pang likha ng karunungan ng tao. So, kailangan natin respetuhin at igalang ang mga ito. No? Halimbawa nga lamang sa social media, napakaraming mga violations na pwedeng makamit ng isang tao. Halimbawa ay ang pagkuha ng mga ganitong uri na mga property rights or intellectual property rights. No? Maaari kayong, if narinig nyo na ang word na copyright, I know, you know what's copyright, the violation of copyright. Because yung mga akda o likha ng tao mula sa kanyang kaisipan ay tinatawag nating intellectual property. No, that's their right. So hindi basta pwedeng gamitin natin na hindi tayo humingi ng pahintulot o hindi tayo nagbabayad ng karampatang value ng kanyang likhang, ng kanyang intellectual property. So napakamahalaga niya, no? Dahil nga, no, sa pagsusuri natin sa mga kasalukuyang paglabag sa karapatang pantao, nandyan ang cyber libel, no? Bullying in social media. Dahil sa social media, nabuksan ang malawakan at mas mabilis na talakayan sa debate ukol sa iba't ibang kaganapan sa ating lipunan. Nandyan ang mga iba't ibang uri na mga paglabag. Okay? So, balikan muna natin ito kasi na-skip natin ang mga katangian ng human rights. There are 4 na katangian. Number 1, universal. Ibig sabihin, pangkalahatan. That is why there is a declaration, the Universal Declaration of Human Rights. Saan mang panig ng mundo, saan ka man nakatira, lahat ay pinagkakalooban ng karapatang kanyang dapat matamasa sa pamamagitan ng pagbigay ng proteksyon ng iyong sariling batas, ng inyong bansa,
o ng universal na mga organisasyon kagaya ng United Nations. That is why it is universal by nature. Number 2, indivisible. From the word itself, no, hindi pwedeng ang ibigay lamang na karapatan ay ito at hindi ito pwede sa iyo kasi ikaw ay puti at siya ay hindi puti. So ganyan, no? Dapat kung ano ang binibigay natin na karapatan sa isa, dapat katulad na karapatan ng dapat matamasa din ng isa. Indivisible. Di pwede nating i-divide. Di natin pwedeng kunan dahil ito lang ang kanyang katayuan. No? But in reality, there are lots of violation of human rights. Especially in the Philippines, we have experienced the extrajudicial killing. No? When you say extrajudicial killing, hindi ito dumaan sa korte. No? Only the court have the right to give verdict. No? If you are guilty beyond reasonable doubt, no? Hindi dapat ilagay sa kamay ang iyong ang hustisya, no? Ang pagbibigay ng penalty. No? Na napakamahalagang aspeto ng buhay ang karapatang pantao. Kaya hindi dapat ito kinukuha lamang ng walang due process of the law. When I say due process, ito ay dumaan sa saktong proseso ng pagbibigay ng karampatang hustisya or karampatang penalty o parusa sa mga taong nag-commit ng ganitong uri ng krimen. Kaya nga hindi ba ang ating konstitusyon ay nangangalaga sa right of the accused kasi hindi napakahirap, no, para sa isang accused na mabigyan siya ng ganitong uri ng verdict na hindi naman talaga niya ginawa. Kaya nga kapag ikaw ang nagreklamo sa korte, ikaw dapat ang maghanap ng mga ebidensya. No, the burden of proof lies to the complainant. It's not on the defense. Kasi napakahirap, no, kung siya ay mabigyan ng ganitong uri ng parusa, no, mawawala ang kanyang integridad sa buhay. So kapag tayo ay nag-aakusa, sisiguraduhin natin na ang ating pag-aakusa sa kaniya ay may sapat tayong ebidensya. And it should be beyond reasonable doubt. No, walang halo or walang duda na siya talaga ang gumawa ng krimen. Pangatlo, ang uri o katangian ay ang inalienable. So when I say inalienable, hindi pwedeng kunin sa iyo. No? Lalo-lalo na ang mga natural rights. At ang pang-apat naman ay interdependent. When I say interdependent, magkakaugnay. Ang isang karapatan sa karapatang politikal, karapatang sibil, ay magkakaugnay yan lahat. No? So, sa atin dito sa Pilipinas, meron tayong maraming paglabag ng karapatang panta. No? Balikan natin dito, no, ang mga karapatan ng lahat ng individual, no? Konsepto ng karapatang pantao nandyan. So hindi na natin yan iisa-isahin. Alam kong nabasa niyo na yan. So we have the Universal Declaration of Human Rights. Okay, to end with the discussion, no, mga paglabag ng karapatang pantao sa Pilipinas, no, napakarami dyan. No? Halimbawa ay ang paglabag sa mga karapatan ng isang akusado, maaari silang maka-experience ng human torture, no? Pambubugbog, iba pa. Sa atin, sa paaralan, no? Even in our setting, meron tayong mga paglabag na nakikita sa karapatan ng isang mag-aaral. Halimbawa na nga dyan ay ang pambubulas or also known as bullying. Naway ito'y mabigyan ng sapat na solusyon, no? Napakarami pa talaga, no? So by that, we will just end on this discussion on this point. So thank you so much, everyone. I hope that you have learned a lot for this discussion. Okay, thank you and God bless everyone.